nila sa Jesus yung mga signs. Ang ilan po, naghahanap ng miracle bago sumunod kay Jesus, di ba? Naghahanap ng miracle. Sabi na, sabi na, pag nanalangin, Panginoon, bigyan mo lang po ako ng sign, bigyan mo ko ng isang miracle, susunod ako sa iyo. Di ba? Mga kapatid, katulad nito, nakasaksi na sila ng napakaraming miracles. Di ba? Pinakain ng Panginoong Yesus yung 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Naglakad ang Panginoong Yesus sa tubig. Mga sakit pinagaling, di ba? Ang mga bulag nakakita. Di ba? Ang mga bingi nakarinig. Ang daming signs, pero naghahanap pa rin yung puso nila ng ibang signs. And minsan, ganun yung laman ng ating puso. Lord, bigyan mo lang ako ng sign, maglilingkod ako sa iyo. Di ba? Miracles happen every day, kaya you don't have to ask Jesus a sign, our God, our Lord, a sign. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Yan, miracle na yan. Hindi man kagandahan. Ngayon, ang ganda-ganda na niya. Miracle yan! Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, may hininga ka, healthy ka, miracle na yan. Di ba? Yung pagtulog mo lang, nakapikit yung mata mo, miracle yan. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Ang pangit naman pag nakabdilat ang matang natutulog. Di ba? Ang daming miracle. So, we don't have to ask Jesus a sign, the Lord a sign, para lang sundin siya. Diba? Kasi huwag na tayong maghanap. Araw-araw mga kapatid, nang nangyayari ang sign and miracles to serve God, to follow Jesus. Kasi minsan mga kapatid, alam nyo, sa totoo lang, pag naghahanap tayo pag nananalangin tayo at naghahanap tayo ng sign sa ating Panginoon. Minsan medyo bias na yan eh. Kasi pag nanalangin ka, syempre, ang hihilingin mong sign, yung pabor sa'yo, di ba? Yes. Di ba? Mananalangin ka, Panginoon, bigyan mo po ko ng sign kung itong lalaking ito ay para sa akin. Paano naman hindi ang sign po na hihingin ko Panginoon ay manliligaw siya sa akin kung yun yung sign. Paano naman hindi manliligaw pag makatingin ka, ikaw naman yung kumikinta. Siyempre, manliligaw yun sa'yo. Hindi yung sign, mga kapatid. Yun yung problema sa atin. Minsan, naghahanap tayo ng sign according sa gusto natin, di ba? Panginoon, pag malamig sa umagang ito, yun yung sign na hindi ako mag-church. Winter ngayon talagang yun yung sign na gusto mo. Di ba? So, bias na yung sign na hinahanap natin. Di ba? At ito yung masakit, mga kapatid. Madalas, isinisisi natin sa Panginoon pag nabigo na yung expectation natin, yung sign na hinahanap natin. Sa Diyos tayo nagagalit. Sa Diyos, yung Diyos ang sinisisi natin. Di ba? Panginoon, di ba, sign na yun na yung forever ko, pero bakit ganun? Hiniwalayan niya ako nakakita ng mas maganda. Nasaan na yung sign, Panginoon? Hindi naman sign yung binigay ng Panginoon sa'yo. Ikaw naman yung gumawa ng sign eh. Wow, ang pogi niya. Hindi ko na kaya to. Tapos sinisisi natin ang ating Panginoon. Ikaw yung gumawa ng sign, mga kapatid. Ang greatest sign para sa ating mga Kristiyano ay yung Bible. Yun yung sign, yun yung basahin mo. Huwag ka na maghanap ng sign, ng ibang sign. Kasi the miracles happen every day. And that's the reason for you to follow Jesus. Amen? It can be misleading. Kaya ang signs na basahin natin, ang sundin natin, yung matagal nang nakasulat, the Word of God. Number 5, a follower of Christ influences the world. Mga kapatid, what are the greatest or the significances that we are followers of Jesus? As a Christian, as a servant of God, as a church-goers, as members of the Logos Church, what is the greatest sign that we are the genuine followers of Jesus? Sa Matthew 5, verse 13 to 16, about the light and salt of the world. Mga kapatid, nakikita yan. Meron tayong influence, nakikita yan, na, uy, tagasunod na nga ito ni Kristo kasi meron siyang unti-unting pagbabago, di ba? Talagang naniniwala kong follower ito ni Jesus kasi nagiging mas katulad na siya ni Jesus. Nagiging mas mabait na siya, di ba? Dati ang daldal nito, ngayon chismosa na lang. Di ba?
nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon tayo ng good influence sa ating mga, sa mundo, sa ating mga tao sa paligid. So, mga kapatid, may pick-up line po ako sa inyo kung inyo pong mamarapatin. Pag tinanong ko po kayo, sumagot po kayo ng bakit. Boysen ka ba? Kasi you hide everything. Pati Kristiyano mo nakatago. Mukhang hindi patok ka. Dapat pala pag magde-deliver ako ng ganong pick-up line, tawagin ko si Kay. So, mga kapatid, minsan kasi, lahat na lang nakatago. Di ba? Ni hindi halata. Yung ugali mo nung nakasama ka nila 8 years ago, yun pa rin yung ugali mo ngayon sa trabaho nyo. And yet you insist that you're a follower of Jesus. Mga kapatid, a follower of Jesus becoming more and more like Jesus, and you have a good influence sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. At least nasasabi man lang na, wow, itong nanay ko, itong kapatid ko talagang follower na siya ni Jesus. Kasi nagiging mas mabait na siya, mas maunawain na siya. So, what is the sign that you're a genuine follower of Jesus? Sa isang classroom daw po, merong game ng show and tell, yung magsasalita sila at may ipapakita sila. Mukhang hindi updated yung operator natin. Merong show and tell. Nauna daw itong si Benjamin. Sabi daw ni Benjamin, show and tell. Sabi daw ni Benjamin, "Hi," sabi daw niya, "I am Benjamin. I am a Jewish and this is the sign." Pinakita daw ni Benjamin yung Star of David. Tapos sumunod daw itong si Maria. Sabi niya, "Hello everybody. I'm Mary. I am a Catholic and this is the sign." Sabi daw niya, pinakita niya yung cross. Sumunod naman daw itong si Teodoro. Sabi daw niya, "Hello everybody." Sabi niya, "I'm Teodoro. I'm a born-again Christian and this is the sign." Oh! Yun na yung sign ng Christians today. Mga kapatid, as a follower of Jesus, how do we demonstrate the love of God in our workplace? Ano yung sign na ipapakita natin? Ano yung influence na nagagawa natin as a follower of Jesus? What is the influence unto them as a follower of Jesus? Dapat, di ba, nagkakaroon man lang ng gradual transformation, di ba? Kung noon pa talagang ikaw talaga yung magagalitin, nakikita naman nila yung pagbabago at nakakausap ka nila ngayon na medyo mas maayos kumpara noon, di ba? You're becoming more and more like Christ. Why? You are a genuine follower of Jesus. Di ba? Mga kapatid, nagdaan na yung napakarami nating team sa anniversary. Nagkaroon na tayo ng 7 years of anniversary by God's grace. Diba? 7 taon na po tayo at napakarami na po yung nagdaan nating anibersaryo. At talagang pinagdedebatehan, pinag-uusapan bago mag-anniversary. Ano yung magiging team sa ating pong anniversary? Diba? So mga kapatid, kamusta na po ba? Nagliyab na po ba yung ilaw? Or nagbunga na ba? Diba? Ano na po yung difference nung una tayong sumunod kay Kristo at ngayon? Meron po bang obvious significance that we are a genuine follower of Jesus? Speaking of bunga, itong number 6 yung greatest sign that you're a follower of Jesus. Number 6, a follower of Christ breaks the culture of selfishness. Diba? Nagigets niyo po? A genuine follower of Jesus breaks the culture of selfishness. Alam niyo po, meron po tayong natural na pagkamaramot, di ba? Di ba? Hindi naman lahat tayo, kahit nung bata pa tayo, talagang medyo natural na pagkamaramot, di ba? Akin yan! Akin to! Di ba? Pag hinawakan lang yung laruan mo, "Oy, huwag mong kukunin yan! Akin yan!" Di ba? Pero, as a Christian, nung una tayong nanampalataya at medyo bata-bata pa tayo,
Meron tayong selfishness. Pero habang tumatagal, if you become a follower of Jesus at naging genuine ka, nawawala na yung selfishness. Why? Philippians 2:3, Christ is the example of our humility. Yung walang selfishness kay Jesus, di ba? Yung kanyang buhay, ang kanyang inisip, yung tao, kahit nahirapan siya, kahit dinuraan siya, kahit naghirap siya, nandun yung hindi siya selfish. So siya yung ating model. So mga kapatid, bakit po tayo tinawag na Christians? We are a follower of Jesus. Christians or little Christ. Di ba? Ano yung expect mo pag Kristiyano? Because tinawag kang Kristiyano dahil tagasunod ka ni Kristo. Yung natatandaan ko yung sabi nila na nung pag may dinidisciple ka, ang magiging katangian mo yung parang yung nag-disciple sa'yo, yung nag-influence sa'yo, di ba? So, as a Christians, ano yung katangian natin na makikita? Wala na yung selfishness because yung sinusundan natin hindi selfish. Di ba? Yung di ba? Pag junior ka, kamukha ka ng tatay mo. Di ba? Talagang ang pogi-pogi nitong anak ko. Talagang ang papangalan ko dito ay Merwin Gabriel Jr. Kamukha di ba? Nakakita na ba kayo ng, ang cute-cute naman natin si Junior, kamukha ni kumpare. Walang ganon, di ba? Kaya nga Junior, kamukha ng tatay niya. And as Christians, sino yung kamukha natin? Meron po ba tayong selfishness? Kasi yung sinusundan natin walang selfishness. Simple ways to know. Simple ways to know kung meron pa kayong selfishness. Example na lang. Sa buffet, sa kainan. Wow! Yung nauna, ang hirap nang i-drawing yung plato niya kung Mount Apo o Mount Everest. Di ba? Tapos yung nakasunod sa kanya, kapatagan. Wala nang laman yung plato niya. Di ba? Mangyari na ang mangyari, basta mabusog ako. Di ba? Meron pang selfishness. Simpleng pamamaraan to know if you're selfish na iniisip mo yung iba. Di ba? Yung iniisip mo din yung kapakanan ng iba. Di ba? Hindi pa nag-uumpisa ang kainan, talagang nakasecure na yung sa kanya, nag-Sharon Cuneta na. Meron pa bang selfishness? Wala na. Sa simple ways to know, nalaramdaman, pag meron pa tayong selfishness, you are not a genuine follower of Jesus. Kasi yung sinusundan mo is not selfish. And Jesus is our model. Di ba? Alamin natin mga kapatid, magsiyasat tayo na habang sumusunod ka kay Kristo, lalo mong nagagaya, you become more and more like Jesus. You become more and more mapagbigay. Understanding, hindi ka na selfish, di ba? Na hindi naman maganda, mga kapatid, na nagkaroon ka pero yung iba ang nawalan. Di ba? Masaya ba tayo na nagkaroon tayo pero may iba na nawalan? Di ba? Merong ibang pamilya na nawalan, ikaw yung nagkaroon. Amen? Lalo na sa kalagayan natin dito. Wala kang pakialam na merong nasira basta ikaw in love sa Kanya. Amen? You are selfish and you are not a follower of Jesus. So mga kapatid, magsiyasat po tayo. Are we a follower of Jesus? Wala na tayong spirit ng selfishness. In the book of Acts, mga kapatid, sa book ng Acts, the Christianity rapid growth was because they overcame selfishness. Napakalakas mag-attract, mga kapatid, nung love. Nung wala ng selfishness. Anong gawa ng mga unang mananampalataya na to? Araw-araw nadagdagan sila ng 3,000. Yung nadagdag sa bilang nila. Why? Hindi nila binigyan ng puwang yung selfishness sa kanilang grupo. Amen? Ang bawat isa, binenta yung kanyang ari-arian, araw-araw masaya silang nagkainan at nagsalo-salo. Wala na yung selfishness sa kanila. Araw-araw dinagdagan sila ng Panginoon ng bilang ng 3,000 every day. Amen? Mga kapatid, bakit yung Kristiyano ngayon ang hirap maka-influence, ang hirap makayaya, ang hirap makapag-invite? Why? Minsan nakikita pa sa atin yung selfishness. For example, ang isang grupo, selfish ba? Yes. Merong
minsan grupo may selfishness. Kami lang yung ligtas. Kami lang yung tama. Kami ang pinili ni Jesus. Walang ibang maliligtas kundi kami. Selfishness. Di ba? Yun yung pagkakaiba. Kaya ang ganda po ng kinalakihan natin. Religion must decrease, and Christ must increase. Ang ganda po ng kinalakihan natin na walang selfishness, di ba? Di ba, pag kumakain kayong ganun, may natirang isa, sa'yo na. Hindi, ikaw na. Di ba? Hindi, ikaw na, busog na ako. Hindi, ikaw na, okay lang. Di ba? Wala. Di ba, yung ganun yung nature natin Pilipino? Kasi gusto natin yung huli ang magbayad. Di ba? Hindi na. Joke lang. Di ba? Walang selfishness. Di ba? Yung iniisip natin yung kapakanan ng ating mga kaibigan. Kaya napakasarap yung naging kultura natin bilang Pilipino. Walang selfishness. Bakit di natin i-apply yun as a Christians? Walang selfishness. Man considers others greater than yourself. Yan yung pinakamalakas makapagpawala ng selfishness. And 7, a follower of Christ is not a hypocrite. Lagi nating napapag-aralan ito, mga kapatid. Jesus didn't speak harsh word to the adulterer. Hindi naman pinagsalitaan ni Jesus. Hindi niya sinabi na masusunog ka sa impyerno. Hindi sinabi ni Jesus sa babaeng nangalun niya nung nahuli, di ba? Hindi siya pinagsalitaan ni Jesus. Sino ang pinagsalitaan ni Jesus ng masakit? Kayong mga ulupong. Di ba? Kayong mga hipokrito, kayong mga mapag-imbabaw. Sino? Itong mga Pariseo. Sila yung ano. Why? Sila yung mga hypocrite. And they are not follower of Jesus. Do you want to know? If you're a genuine follower of Jesus, you don't have the spirit of Pharisee. Walang hypocriteness. Anyone giving, praying, fasting in such a way that draws attention to themselves would be like the Pharisee, the group of people that Jesus spoke out against harshly. Matthew chapter 6, verse 1 to 18. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus, ang description niya ng mapag-imbabaw nun, ito yung mga taong gustong-gusto nilang pumunta sa templo, talagang sa gitna ng karamihan, doon sila nagdarasal, di ba? Doon sila yumuyuko, nagdarasal para nakikita ng iba. Yun yung sign nun, na hipokrito yung isang tao. Mga kapatid, sa mga panahong ito, wala na tayong templo na pinupuntahan para makita ng tao that we are prayerful. But, there's a public place kung saan tayo nagpapakita that we are praying. Saan ito? Sa social media. Yun yung public place ngayon. Di ba? Nakakita tayo minsan ng sa umaga, nakikita ka ng Facebook status na Panginoon, ang ganito, ganyan. In Jesus' name, I pray, Amen. After a minute, may pinaparinggan na sa Facebook status niya. After a minute, may kaaway na. Di ba? Hindi natin naman inaano yung mga nagpe-pray sa mga social media na ito. Pero ang tanong, do we pray personally to God? Pinaparating ba natin yung mga panalangin natin or hanggang sa sulat na lang sa wall natin? These are the greatest, yung mga modern Pharisee. Mga kapatid, do we want to pray as a genuine follower of Jesus? Say your prayer into the Lord. Amen? Isa pa mga kapatid, if you are a follower of Jesus, you're not a hypocrite. Ang isa sa mga katangian ng mga hypocrite ito ay the sin of pious cliches. Alam po natin, narinig na po ba natin yung pious cliches? Yung hinihiwas, hinahalo sa salad. Hindi. Pious cliches, using or saying divine words as it's meaningless. Di ba yung nagsasalita ka ng parang kolorete na lang sa'yo mga kapatid. Yung nagsasalita ka ng mga divine words na hindi mo na namamalayan dahil madalas mong naririnig, madalas mo na rin sinasabi. Nung bago po mag-anniversary, nandun po ako sa harap ng Jamia, hinihintay ko si Rika at Empoy para sunduin ako. Nag-text si Rika, sabi niya, Kuya, malapit na kami, sabi niya. At i-expect niyo po, pag ganun si Rika, sabi malapit na ibig sabihin, 1.5 hour. Diba? So nakaupo ako doon. Nakaupo ko doon sa harap ng Jamia. Naobserbahan ko yung cleaners sa Jamia, merong hawak-hawak na hose, nililinis niya yung sarap.
1.5 hour na yata ako nakaupo doon. Merong kahan ng sigarilyo, talagang inaano nyo kasi mahina yung tubig. Ganun talaga siya. Hindi ba tanggal-tanggal? Mahina yung tubig eh. Talagang umaagos lang yung tubig. Sabi ko, bakit di pa niya pulutin at itapon na lang? Nakaganon lang yun. Talagang nakatutok. Hinihintay niya sigurong lumakas yung tubig. Mga kapatid, pious klitches, ito yung mga bagay na hindi natin kailangan mga Kristiyano pero tinatangkilik natin. What are these things? Excessive words ng yung mga excessive words ng pagsasabi natin ng divine things as it's meaningless. Di ba? For example, kapatid, I will pray for you. Di ba? Ang sarap pakinggan, I will pray for you. Pero, ang tanong, ipinanalangin mo ba talaga? Di ba? Nasabi na lang natin yun, di ba? O kaya ito, pinatay yung asawa kasi pastor siya. Pinatay yung asawa, pinipersecute. Kapatid, kalooban ng Diyos yan. Di ba? Walang mga theological backgrounds yung mga sinasabi natin para lang masabi that we are Christians. Those are pious klitches, mga kapatid, di ba? Napapansin natin, minsan pag nagpe-pray tayo, lalo na pag bago-bago pa tayo, or madalas naman nating naririnig, pag nagpe-pray tayo talagang nervous. Panginoon, dalangin po namin sa umagang ito, hallelujah, in Jesus' name, dalangin po namin, Panginoon, hallelujah. Hindi mo na namalayan kung ilang hallelujah yung sinabi mo. Ilan ba doon yung talagang nanggaling sa puso mo at talagang gusto mong sabihin sa Diyos. Those are pious klitches, mga kapatid, divine words na ginagamit natin na hindi natin namamalayan. Why you don't prepare your heart and say hallelujah or praise the Lord in Jesus' name? Because the name of the Lord is divine. Amen? The Almighty God. Pero madalas natin nasasabi na hindi natin namamalayan. Those are pious klitches and those are the signs that you're not a follower of Jesus. Kasi madalas mong sinasabi na hindi naman galing sa puso mo. Di ba? Nung hindi ka pa Christians, pag nagugulat ka, hay! Kabayo! Di ba? Pero nung naging Christians ka na, naging follower ka ni Jesus, pag nagugulat ka, dapat medyo social na, parang religyoso. Ay! Jesus Christ! Those are pious klitches. Di ba? Naging kapantay na lang ni Jesus Christ yung kabayo. Di ba? Kapatid, pansinin natin. Totoo po ba? Hindi. Prepare our hearts. Sabihin natin ng maayos sa Panginoon and pray from your heart because Jesus is Spirit and truth. At yun yung gawin natin. You are a follower of Jesus. Maingat ka sa iyong pagsabi. At tinatanggal mo, inaalis mo yung mga salita ng mga madalas nating sinasabi na nagiging meaningless. These are the divine things, mga kapatid. Yung mga pious klitches, sign of hypocriteness. And number 8, finally, a follower of Jesus bears fruit. Diba? John 15, verse 1-5. Alam niyo po yung kahoy, mga kapatid. Pag buhay ang kahoy, lalago at lalago yan. Diba? Talagang lalago yan. Kahit saan mo itago, lalago yan. Kahit nakakapit pa yan sa gilid ng bato, talagang lalago yan. Makikita mo, na madalas nyo nakikita sa picture. Kapag follower ka ni Jesus, you're becoming more and more like Jesus. Hindi mo masasabi that you're a genuine follower of Jesus na mainitin ang ulo mo ngayon, mainitin pa rin ngayon. You cannot say that you're a follower of Jesus na noon inuuwi mo yung buong office table mo, pero ngayon, inuuwi mo stapler na lang. Diba? Merong pagbabago. Nagiging more and more like Jesus ka hanggang sa maging tapat ka na at nakokonsensya ka na. Diba? You're becoming more and more like Jesus na dati talagang kinakatakutan ka kasi madaldal ka. Talagang masakit ka magsalita. Ngayon, nangiinsulto ko na lang? Ay, hindi naman. Diba? Yung ngayon, nakaka-blessed ka na magsalita. Merong bunga, merong pagbabago. And you're a follower of Jesus pag merong ganitong mapagbabago because a genuine follower of Jesus bears fruit. Ito yung ating mga nagiging bunga. Mga kapatid,
You are a follower of Jesus, hindi ka man makitang uupo dito, hindi ka man magiging magpipreach dito, hindi ka man makita na kumakanta o tutugtog dito or magiging elder. You become more and more like Jesus and you bear fruit in your own lives sa araw-araw mo, sa trabaho mo, sa mga kamag-anak mo, nakikita nila yan. Yung simpleng, yung paglago ng pangunawa mo, pasensya mo, di ba? Dati ang dali mong masaktan, dati ang dali mong mainsulto, di ba? Ngayon maunawain ka na. That's are the fruit na hinahanap na merong pagbabago. You're becoming more and more like Jesus. Di ba? At least nagiging kamukha ka na ni Kristo. Amen? Dati talagang hindi mo i-drawing mukha mo ngayon. Lagi ka nang nakasmile kasi you're happy. Di ba? Masaya ka pa. And, mga kapatid, becoming more and more like Christ. Our achievements in this life is nothing if we are fruitless. Wala namang kwenta, mga kapatid. Sabihin na natin, ang dami-dami mong award na tanggap sa inyong opisina. Di ba? Most Outstanding Employee of the Year. Di ba? Tapos tumaas yung position mo from floor manager, talagang naging manager ka na. Ang dami mong achievement. Tumaas yung sahod mo. Mga kapatid, pagdating nung pagharap natin sa Panginoon, at the end of the day, hindi naman yun yung hahanapin ng Panginoon. If you become or naging genuine follower of Jesus ka. Amen? And, isa pa, we are not happy na tayo lang ang nasave. Di ba? Selfishness yun. Tingnan mo po yung katabi mo, kapatid. Last na lang to. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka pa nagsasawa, kada Biyernes mo na lang yan nakikita. Gawin natin, i-share naman natin mga kapatid yung gospel para magkaroon naman tayo ng ibang kaibigan, ibang kakilala dito, para dumami naman tayo. Hindi nakatago yung ating ilaw, wala tayong nai-invite. Magbunga naman, kasi follower of Jesus is merong buhay. The life na binigay sa iyo ng Panginoon, the Spirit, and that's the reason kung bakit makikita nila si Jesus sa iyo at makapag-invite ka. At makakapag-invite ka lamang pag nakikita nila that you're a genuine follower of Jesus. Pag nakikita nila si Jesus sa iyo. Years ago, mga kapatid, in-invite ako nila ate. Mga 3 beses yata in-invite. Tapos, hindi ko nang feel. Pero actually, pinagbigyan ko na rin, umattend na rin ako sa Logos. Kasi nakikita ko yung buhay nila. Ang saya-saya nila. Napaka-peaceful ng buhay nila. Diba? Na-invite nila ako. Tapos, na-invite ko na rin, na-invite na rin si Vivian. Tapos, kasama din si Ate Merly. Tapos, nagkaroon tayo na-invite natin si Warren. At si Warren, in-invite niya si Florante. Si Florante, in-invite niya si Melvin. Tapos nagkaroon tayo ng poging Lexter. Di ba? Mga kapatid, may bunga na ba tayo as a follower of Jesus? Yes, happy tayo na nagiging pasensyoso ka, nagiging more and more like Jesus ka, nagiging holy ka, nagiging mabait ka, at napakaganda kung kung yung fruit of the Holy Spirit na yun, kung yung bunga mo na yun na nagiging mas mabait ka at maunawain. Di ba mas masaya kung nagkaroon ka ng bunga na another soul? Amen. Why don't we share Jesus? Why don't we share our good testimonies? Maka-invite lamang tayo kung mangyayari yun. Amen? And sa ating pong conclusion, sa ating pagsasara, meron daw pong lasing. Meron daw lasing, naglalakad siya papunta sa ilog, tapos nakita nung lasing na ito, kasalukuyan nagbabaptize yung pastor dun sa ilog. Tapos sumali na yung lasing. Pwede ba makasali dyan? Sabi ng lasing. Natakot naman tong pastor, kaya binautismuhan na rin siya. Sabi daw ng pastor sa kanya, May you find Jesus. Inilublob siya sa tubig. Tapos, umahon na gano'n. Sabi ng pastor sa kanya, Have you found Jesus? Sabi ng lasing, No, I didn't found. Sabi. Tapos, nilublob siya ulit.